Para makasiguro sa kalidad ng kanilang produkto, bumili si Crystal ng mga candy. Minabuti ng resibo na ipatest ang mga ito sa isang Food and Drug Administration o FDA accredited na testing facility. Lumalabas na mayroong presence ng mga bakterya ang mga candyng aming pinatest. Marami rin kasing factors na nagka-come into play kaya nakakita tayo ng ganong counts pagdating sa lab, no? From yung raw materials and then yung mismong production, kung paano siya hinandle after ng production, logistics, hanggang sa makarating siya sa packaging. Bagamat inisyal pa lang ang mga resulta na ibinigay sa resibo, makikita na malayong-malayo na ang resulta ng candy samples mula sa reference o safe range ng Food and Drug Administration standards. For yeast and molds, after 3-day incubation, actually hindi pa siya tapos kasi up to 5 days, pero may nakita na tayong 70 colony forming units per gram. Ang pasadong range ng sugar confectionaries para sa coliform ay less than 10 colony forming units o CFU per gram. Pero sa initial pa lang na testing ng candy samples, tumuntong na sa 10 CFU per gram ang nakitang coliform. Ang pasadong range naman para sa molds o amag ay less than 10 CFU. Pero ang ating tantalizing candies nasa 70 CFU per gram na. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng Pagawaan. Talaga nga namang wala kayong kadala-dala, sir, ha? Ang mismong eskinitang ito sa Moriones Street sa Tondo, Manila, minsan ang itinampok sa investigador noong taong 2011 at 2012. Tila, walang nagbago sa kalagayan ng mga pagawaan sa parehong lugar. Ngayon, ang lokasyon ng pagawaan, maliit at hindi pa rin malinis. Ang palangganang ito, kamukhang-kamukha sa ginagamit nila ngayon. At higit sa lahat, nakahubad pa rin ang mga mano-manong gumagawa ng mga candy at walang suot na anumang gloves at hairnet. Mga sir, instant pampalasa po ba yan sa ating candy? Dahil sa mapapait na katotohanang nalaman ng resibo, inilapit namin sa Sanitation Department ng Manila City Hall ang mga natuklasan. Isang bahay sa Prudential Street ang unang pinuntahan ng mga inspektor. Sa City Hall po, regarding sa operation ninyo, nagkagawa po kayo ng candy? kahit po, kasi nagpa-process ka, kasi nanaka ka namin ng permit. Permit, wala po kami permit. Hindi po pwede yung gumagawa ka at pagkatapos ibebenta. Wala na sila. So, paano yung hindi na gagawa? Kung ako, hindi lahat ng niluluto ito pwede. Sa isa pang bahay, ang mga kaldero at banyera nasa tabi lang ng nilalangaw na basurahan at maging ng inidoro. Ibig sabihin, gumagawa kayo pag may order? Depende po sa dami. Kasi provided pa rin kayo na ng mga permits. Hindi na po basta... Halimbawa, kung gusto namin kumuha ng permit, saan po kami makakakuha ng yung ano talaga? City Hall po. City Hall. Saan po ninyo nag-deliver yung mga order po? Dinidistribute po nila sa mga nag-order po dito sa kanila. Ano po ang plano nyo pong gawin? Isusunod po kami doon sa ano nila po para kumuha po ng permit, proper sanitary po, para tuloy-tuloy din po yung business namin na hindi po siya. Kita rin sa labas ng pagawaan ng isang bote na ayon sa may-ari ay pang-flavoring daw nila. FDA ba yan? Walang FDA. Wala, sa divisoria niya lang ano eh. Actually, lahat doon mali eh. Kasi, kung babasahin natin yung process flow ng mula kung saan nila kinuha yung raw materials nila, kung katulad ng sinabi ng kasama namin, expiry date, yan ba'y aprobado ng FDA. Ngayon, doon nakita nyo naman sa preparation area nila, hindi na nagko-conform doon sa standard natin. Tapos, yung mga gamit nila, doon sa labas, doon nagtitimpla, yung mga resources nila, nakakategory natin as doubtful source. At yung tubig, nagagamitin nila. Sa patong-patong ng mga violation na nakita ng mga kawani ng City Hall, pansamantalang ipinasara ang mga pagawaan ng candy. Binigyan sila ng palugit para ayusin ang kanilang negosyo sa loob ng 7 araw. Bibigyan nila Doc ng consideration niya para makapagtayo ng isang livelihood na may giya, may guide ng mga inspector natin kung paano pag-process, siguro pagkuha ng health certificate bago nila hawakan yung pagkain na ipoproseso nila. Kilala bilang matamis at nakakapangiti sa karamihan ng mga matatamis at kaakit-akit na candy,
Pero sa ganitong mga pagkakataon, aasa ang resibo. At maging maraming parokyano na maisaayos ang ganitong mga negosyo para hindi simangot at posibleng sakit ang maihatid nito sa mga customer, lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel